Meron ditong difficult na situation and it gives me heavy emotions and feelings right here. So I do sense that this could possibly be high chance na ito ay iyong energy, no? Nahihirapan ka rito na parang kontrolin ang sitwasyon na ito, no? At maaring involve rito ang feelings, ang iyong emotions, no? Parang nakakapanghina yung ganitong klase ng energy. It somewhat affects you. At dahil diyan parang hindi ka nagiging sigurado, no? Especially sa sitwasyon na yan. So, alamin natin yan. Let's see. Focus. That's what you need. Okay? Focus and staying grounded right here. Okay? Mukhang meron ditong bagay na gustong pagpukusan ka rito, no, ng yung angels and spirit guides right here, and ginaguide ka nila rito papuntang abundance, no? Queen of Pentacles energy, abundance, prosperity, healing, growth. Yan. So, let's see. Okay, so let's go ahead and check this out for you, guys. Ilatag na muna natin lahat mga babes, no? Bago natin tuluyang pag-usapan, ano ba ito? Okay. Empress. The bottom of the deck for you guys. So, yeah, hi and hello everyone. So, yeah, hi and hello collective. New subscribers, welcome, welcome. Tuloy-tuloy po kayo here, no? At maraming salamat, no? Dahil nandito kayo. At sa returning viewers and subscribers, thank you so much para sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin dito sa channel na eating. So, yun nga na bago tayo magsimula, meron tayong new channel, yung Dal Nim. So, yan mga babes, ang link niyan ay nasa description box, no? So, kasi dahil nimo napili ko, no, parang gusto ko rin kasi kaparehas ng The High Priestess na name ko here. Kaya yung Dal name is Goddess of the Moon, yun ang ibig sabihin nun, no, in Korean. So, yan mga babes, no, welcome kayo ron, collective readings, no, tsaka for all signs yun. Ano man yung zodiac sign mo, pwede ka doon, no? Kaya naman, just take only what resonates with you guys. So, wala tayong gender here, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome dito. At syempre, timeless din ito. You know what, mga babes, no? In this reading, it reminds me of that powerful, no? Na parang powerful sentence or word na whatever makes you happy can also destroy you. So whatever the case may be, I'm seeing right here, okay, that trauma has different faces. Iba-iba yung mukha ng trauma rito, no? At kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, tao man yan, sitwasyon man yan, mga babes, no? Meron din yung kakayahan, no? Kung kaya ka niyan i-make, kaya ka rin yan i-break. So, ibig sabihin may kakayahan, no? Yung bagay na nagpapaligaya sa'yo, yung tao na nagpapaligaya sa'yo, no? May kakayahan din yan na gawin ka ritong malungkot, no? Or sirain, mga babes, no? Ang hindi lang mood mo, no? Kundi magkaroon ka rito ng trauma. So, iba-iba yung mukha ng trauma, no? Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, no? Marami tayong tao na nakadil sa buhay natin, no? Simula nang tayo ipinanganak, no? Hanggang sa oras na ito kung saan naririnig ninyo ko, no? Iba-iba yung mga pinagdaanan ninyo, no? Pero iisa lang, no? Yung mga bagay na meron tayong lahat, ang trauma.
So, hindi tayo mga babes na exempted, no, para maranasan yung bagay na yan, no. Pero meron rin tayong kakayanan, mga babes, no, na makaalis sa ganyang klase ng sitwasyon. Pero dito, nakikita ko that with the moon right here, no, together with this Nine of Wands energy, I'm seeing, okay, that this is you, together with the Two of Swords energy, I'm seeing, no, na ikaw to, na medyo nahihirapan ka makaalis, no, o makaalpas dun sa trauma na yan, no. People from your past betrayed you, not just in love. People you give so much trust in the past, no, they caused this trauma that you are experiencing right here. This is you, okay, with the presence of Wheel of Fortune to the Judgment right here. These people could still be in your life, okay? This could be your loved ones, yung mga close pa sa'yo rito, no? A family member who once betrayed you right here, who once betrayed your family right here, and seeing third-party situations, okay? Maybe others of you, no, naging broken yung family ninyo, no, or yung iba, buo ngayon, pero alam niyo sa sarili ninyo, no, na meron ritong nag-betray. Whether that is your partner, whether that is your dad, whether that is your mom, someone betrayed in the family, others, this could be your relatives right here that is close to you, okay? Maybe that person here betrayed you at some sort. Maybe it involves money. Your best friend you treat as a family betrayed you. Every people here na nag-betrayed sa'yo, nag-cause yan ng trauma rito. Desperation. Nakikita ko rito mga babes, no, human beings, you are human being, those people who hurt you are also human beings, okay? But, okay, out of desperation, lahat tayo ginagawa natin yung best natin, isn't it? People come back to our lives. Yes, they cried, they're down on their knees, okay? Umiiyak sila, humihingi ng kapatawaran sa'yo, okay? But remember, they are just human beings. Human beings has this innate, no? Bawat isa sa atin, no, meron tayo ritong klase ng energy kung saan gusto nating unahin yung sarili natin. Meron tayong ganong klase ng energy kung saan hindi naman yun parang selfish, no? Pero gusto nating unahin yung sarili natin. Out of desperation, 'di ba kapag gustong-gusto nating makuha yung mga bagay na gusto nating makuha, na ginagawa natin yung best natin, goal sa trabaho, ma-promote, no? Makuha yung loob ng taong gusto natin, no, yung taong minamahal natin, no, porsigido tayong ligawan niya, no, and all of those things. These people who betrayed you, who caused this big trauma in your life, dumaan sila sa ganyang desperation here. Desperado rin sila makuha rito, no, yung kapatawaran mo. And maybe you let this person or people here makapasok ulit sa buhay mo. Okay? Sabi ko nga sa inyo, this is not just your ex. This could be your family member. Might be your dad who betrayed your mom, or your mom who betrayed your dad right here because of a third-party situation, or maybe relatives of you who betrayed you because of money, your friend who betrayed you because of parehas kayo na nagugustuhan kind of thing. People here, okay, has this selfishness in them because they think of themselves first. Miss Yan, meron bang mga tao ritong kayang panindigan yung mga pangako nila? Yes. Pero kung reading mo ito, meron din mga tao rito na hindi nila kayang panindigan ang mga pinangako nila rito. Kasi tapos na sila doon sa pagiging desperation eh. Pwedeng naipataw mo na yung kapatawaran, pinatuloy mo ulit sila sa buhay mo, and now, what is the cause of this trauma here? Diba? Let's see. Okay? Example lang to, no? Okay na, sabihin natin, 2 years ago, pinatawad mo yung papa mo kasi binitrade niya yung mama mo, no? Dahil meron siyang third party or nakikipag-usap siya sa iba, no? Sa social media and whatsoever, no? At nagkaroon ka ng trauma doon, no? Even yung tunog lang ng messenger o tunog lang, no, ng social media na notifications, you remember that. And now, okay?
This is you. Sabihin na natin, no, gising ka hanggang madaling araw, no, kasi nanonood ka pa ng K-drama or yun talaga yung oras ng tulog mo, sabihin na natin, no. And then, okay, yung dad na pinatawad mo, yung father na pinatawad mo, no, at kasama mo ulit na nakatira sa isang bahay, no, for some reason, nagiging gising siya, no, late at night, no, bumabalik yung ganun, no. Gigising siya late at night, tapos may sound pa yung messenger niya. May sound pa yung kung ano ginagamit niya social media platforms, no? What will you think? Of course, you will think, baka meron na naman tong kausap na bago. Baka meron na naman tong ginagawa. Baka niloloko na naman niya yung mama ko. Where is that coming from? Trauma. 'Di ba? Yung trauma na yun, nabuo na yun sa'yo. Kaya pag naririnig mo yung mga tunog ng mga messenger, naririnig mo yung mga tunog ng mga social media, nagkukos na yun ng trauma sa'yo. 'Di ba? Kahit wala namang masamang ginagawa yung isang tao, nag-cause na yun ng trauma sa'yo. Well, hindi mo masisisi yung sarili mo. Dahil meron ka ron na experience. 'Di ba? Kaya pag narinig mo yun, nagkakaroon ka na ng halo-halo ulit na pag-iisip. Baka may ginagawa na naman siyang hindi maganda. Bakit ganito na naman yung oras ng tulog niya? Bakit ganito na naman? Yan. No? Kasi trauma. Kahit ayaw mo ma-experience yon, trauma yung dinala sa'yo ng taong yon. Okay? Yun yung nakikita ko dito. Example lang yan. Okay? Marami pa rito mga example, no? Pati yun, yung partner mo, no, na pinatuloy mo ulit, no, kasama mo ulit mo sa bahay ninyo, sabihin na natin ganyan, diba? Sabi ko nga sa inyo human beings are human beings, they tend to be selfish. Sige, mag-chat muna ako. Wala namang masama kasi hindi ko mapigilan to. Okay lang yun kasi nakikipag-friends lang naman ako Little by little, mabubuo na naman ulit yung ganong klase ng pleasure. What makes a human being engage himself or herself? Pleasure, diba? So, ibig sabihin, pag nag-enjoy na naman ulit siya makapag-usap na naman sa kung sino-sino, no? Mabubuo na naman yung ganong klase ng thinking sa'yo, no? Kung saan, ikaw rin ang naapektuhan, tapos siya enjoy lang, diba? See? Whatever the case may be, I'm seeing that from this trauma is nagbabalik sa'yo. Especially, kung yung mga taong ito, no, ay nagiging makasarili na naman ulit, no? At walang pakialam sa nararamdaman mo because they tend to be selfish once again. 'Di ba? This is you. No, hindi mo alam kung paano may approach yung tao Hindi mo pwede sabihin na, pwede ba isara mo yung ano mo, yung sound ng cellphone mo para hindi ko marinig yung tunog, para hindi ako mag-isip, 'di ba? Hindi mo naman sabi ng diretsong ganun, 'di ba? So, ibig sabihin nun, mga babes, no, 'di ba? Naapektuhan ka pa rin nun. Yun naapektuhan ka pa rin ng ganun, no? Pero sila, naisip nila, tapos kapag sinabihan mo pa, nag-iisip pa sila dito na parang masama ka pa. 'Di ba? Pero hindi nila alam na, oy, dahil kaya sa'yo, kaya ako nagka-trauma. 'Di ba? So, whatever the case may be, no, hindi mo sila pwede sabihan, no, ng gano'n, masama ka pa doon, 'di ba? Alam mo yung okay na yung sitwasyon 'di ba? Kalmado na yung sitwasyon parang ikaw 'to na okay na nga ngayon, 'di ba? Bakit parang nararamdaman ko na parang babalik ka sa gano'n, magloloko ka ulit, no, kung sino man 'tong tao na 'to sa buhay na 'to. Yung mga babes na hindi mo sila makokontrol rito, pero sa nakikita ko rito, okay, may kanya-kanya tayong journey. Spirits are saying here na hayaan mo sila kasi karma is always working. At kung sino man tong person na to, na-experience niya na yung karma na yan. So, kung babalik siya sa ganong klase ng maling gawain, mauulit at lang ma-experience niya lang ulit yung karma niya doble pa. So, ngayon niya pa ma-experience yan. Wala kang dapat gawin. Ngayon, kung nababother ka sa kanya, i-divert mo yung isipan mo sa ibang bagay. No? Karma is always around us. Diba? Hindi mo lang siguro alam, pero may mga sitwasyon siya pinagdadaanan ngayon na nakakarma na siya. Okay? Kaya hayaan mo na yung karma.
Okay? Huwag mong gawing main character ng buhay mo itong tao na 'to or mga tao na 'to na walang ginawa 'no, kundi mag-cause rito ng problema sa'yo. Kung kasama mo sila sa loob ng bahay or kung madalas mo sila nakikita kasi wala kang magawa, kasi iba puwedeng katrabaho niyo siya, 'di ba? Yung iba naman puwedeng, nasa nasa barangay ninyo, kapitbahay, mga ganyan 'no. Kung sino man ito, lalo na kung nasa loob siya ng bahay niyo at binibigyan kayo ng ganyang klase ng thinking, i-divert mo yung isip mo. Huwag kang magpaapekto sa kanya. This time, hindi ko sinasabi maging robot kayo. Pero kasi, the more na binibigyan niyo siya rito mga babes, no? The more na binibigyan niyo siya rito ng importansya at palagi niyo siyang iniisip rito, naapektuhan niya yung pang-araw-araw ninyo rito no, na pamumuhay at naapektuhan niya yung energy ninyo at naapektuhan rin yung mga plano ninyo no, sa buhay. Kasi mas nagbibigay kayo ng focus sa mga taong to na hindi naman deserve yung energy ninyo. Remember, mga babes, no? These people here is different from you. Because you are awakened by the type of knowledge that you kailangan mong protektahan yung energy mo dahil isipin mo, mas mahalaga na maabot mo yung mga pangarap mo at mas mahalaga na matupad mo yung mga wini-wish mo rito sa buhay mo, no, kesa maubos yung oras mo no, sa pagbibigay lang ng energy dito sa person na ito. Kung hindi mo siya kayang paalisin, no, mga babe, sa buhay mo, okay? Or kung hindi mo siya kayang paalisin mga babes sa bahay ninyo or diyan sa barangay ninyo or sa trabaho ninyo 'no, ang dapat mong gawin ay mag-focus ka, okey? Alam mo 'yun mga babes 'no, kung puwede mo siya ritong ituring na invisible then do that 'no. Pero yung iba mga babes 'no, alam niyo kung anong magandang gawin, be nice to them, 'di ba? Maging mabait ka pa rin sa kanila kahit na ulitin pa nila yung hindi nila magandang ginawa sa'yo. Maging mabait ka pa rin. Bakit? Kasi yung karma na good karma ay babalik sa'yo. Samantalang sila, pag nagpatuloy sila sa mga mali nilang gawain o binuhay nila yung mga mali nilang gawain, then sila yung makikipag-deal sa bad karma. Tandaan niyo yan. Bawat isa sa atin ay may journey. Okay? Pero bawat isa sa atin ay may hourglass, no? Hourglass, alam niyo yun, no? Yung oras sa earth. Pag naubos yon at nag-pay attention kayo dito sa mga taong ito, then, ang mangyayari rito, no, is, hindi yung magagawa yung mga bagay na gusto ninyong gawin, yung magpapasaya sa inyo. No? So, wag niyo silang bigyan ng karapatan na sirain yung mga pangarap ninyo rito, no? Magpatuloy lang kayo, no? So, alam niyo yun mga babes, no? Once na nabasa ko, no, is always stay happy kahit na napaka-chaotic ng mga pangyayari. Why? Because you are also protecting here your dreams and goals in life, no? So, huwag kayong magpa-apekto rito sa mga tao na to, no? Heal your trauma by pursuing your dreams right here. Okay? Yung nakikita ko rito, no? Kaya nga, minsan kapag sinasabi ko rito sa reading na 'to, no, 'pag meron dito mga tao na hindi ka nila gusto or hindi ka nila rito bet, no, like they dislike you, they talk negatively behind you or in front of you, then dedma lang, 'di ba? Kasi sa pamamagitan ng gano'ng paraan, hindi mo naba-block yung sarili mo rito na mga wish fulfillment, no, at pagdating ng mga blessings. Kasi kapag ka nag-pay attention ka sa mga energy na 'to at ginawa mo na silang character dito sa buhay mo, 'di ba? Eh, buhay mo naman 'yan, ano mangyayari do'n? You're wasting your time. And also, naba-block yung mga biyayang dapat ay dumadating sa'yo, 'no? Hayaan mo sila, 'di ulitin nila yung mga hindi nila magandang ginagawa. Problema na nila yon, mas lalo nilang mararamdaman ang bagsik ng bad karma, 'di ba? Basta ikaw, 'no, okey ka, okey? Huwag kang masyadong mag-isip, 'no, you need to master that, 'no? Alam kong kaya mo 'yan, 'di ba? Araw-araw nga, 'di ba? Lagi kong in-example, araw-araw kinakanta mo yung Lupang Hinirang. Dati hindi mo yun ma-memorize nung kasama pa yung Panatang Makabayan. Pero ngayon, kahit nakapikit ka, kaya mo na yung gawin, 'no? Dead na is the word.
Huwag kang magpaapekto, especially yung punong-puno ng emosyon, wag. Every time na may isip mo yun, isipin mo na mas mahalaga na maabot mo yung mga pangarap mo kaysa maaksaya no, naisipin mo rito sa mga taong to na walang ibang inisip kundi yung mga sarili nila. Diba? So yeah, get ko ba miss yan? Well, I hate to say this, I'm just a human being, no? I hate those people who come back, no? Dun sa kanilang mga previous na mga gawain, no? Yeah, I know that, no? Pero for you to be able to protect your energy right here, you need to do that. Yung sinabi ko sa inyo. Pero yun nga, may free will kayo kung gagawin nyo yun, mga babes. No, I know it's quite challenging, no? Especially if hindi mo sila talagang kayang paalisin na turuin sa buhay mo, no? Kagaya ng mga instances na binanggit ko kanina, no? Pero meron kang kakayahan na protektahan yung mga pangarap mo. At isipin mo na mas importanteng magbigay ka ng atensyon doon kaysa bigyan ng mga atensyon itong mga klase ng energy na ito. Diba? So yeah, ito mga mensahe na kuha ko here for you guys. Thank you so much and sarang hey, love and light. I know.